Matuto sa nakaraan. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa nakaraan. Magmamasid, kikilalanin, iba-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Ave María, bendito es tú, ¿quién eres de gracia? El Señor es contigo. Bendito tú eres donde tú, mi Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ano ate ko yung sinila na may kakambal na sumpa? Hindi nakikiusap ko sa'yo. Nakakaiyak ngunit. At dalhin sa'yo ang pinararanganan kasi naman Panginoon Diyos. Kung saan ako hindi na maaari masaktan pa. O aking ina. Tatay mo lang yung puso na anak. Kasama ang mga santo at mga anghel. Mi vida no tiene sentido! Unang kabanata. Ang pagsasalo. Naghanda ng isang magarbong salo-salo si Don Santiago de los Santos, ang mas kilala bilang Kapitan Tiago. Dahil mabuting tao at kilala sa buong Maynila, agad na kumalat ang balitang tungkol sa pagtitipong gagawin sa Kalye Anluagi. Panatilihin nating lihim ang ating napag-usapan pa. Ngunit maiba tayo. Tunay nga naman ng mga tamad at mangmang ang mga Indio. Sa 20 taong paglilingkod ko sa bayan ng San Diego, ito'y lubos na napatunayan. Padre Damaso, may pagpamuhin mo po. Panatilihin nating mahina ang ating mga tinig sapagkat nandito tayo sa tahanan ni Kapitan Tiago. Ano naman? Tunay naman talaga ng mga tonto ang mga Indio. Pagpalang gabi sa inyong lahat na pumunta para sa ating munting salo-salo. Lalo na sa inyo mga minamahal naming pare. Kaawaan ka na. Pagpalayo ka ng Panginoon. Lubos ko pong ikinagagalak na ipakilala sa inyong lahat ang aking magiging manugang, si Crisostomo Ibarra. Mapagpalat mainit na gabi po sa bawat isa. Oh, Padre Damaso, ang kagalang-galang na kaibigan ng aking ama. Nais ko lamang itama. Noon ka kita naging kaibigan ng iyong ama. Umanin po, Padre. Mga minamahal kong Ginoo at binibini, handa na ang hapagkainan para sa hapunan. Hindi ka lang iyo. Huli ka na. Padre,
ikaw na ang maupo dito. Hindi. Ikaw ang mas nararapat umupo sa silyang iyan. Padre, mas nararapat kang maupo dito. Huwag ka na mahiya. Ituloy mo na ang plano umupo sa silyang iyan. Mas malapit ka sa pamilyang Santiago. Kaya huwag ka na mahiya, Padre. Maupo ka Ngunit na. ikaw ang padre sa lugar na ito, diba? Ha, sige. Kung ayan ang iyong nais, Padre. Maupo na tayo. Crisostomo, nais kong may tanong. Ilang taong kang namalagi sa Europa? Itong taon na ho, Padre. Tila yata't nakalimutan mo na. Siguro ang tungkol sa Las Pilipinas, Crisostomo. Sa totoo lang mo, Padre. Lagi ko pag nasa isip ang Las Pilipinas. Ngunit, tila yata akong nakalimutan ng bayang ito. Ilang buwan ho ako hindi nakakatanggap ng liha mula rito. Pati na rin sa San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa dibati paano at bakit namatay ang aking papa. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila yata wala kayong natanggap na telegrama. Nalaman ko na ang bawat bansa ay may pagkakapareho sa tema ng pamumuhayan, politiko at relihiyon. Nalaman ko din na ang isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihirap nito. ¿Qué es eso? ¡Tonto! Paumatin na po doon niya, Victorina. Ngunit hindi ko po sinasadya. La estúpida! Ngayon nagdadamihan ng aking mamahaling sayang. Servidora, dito madaling iyak. Servidora, ano ito? Leg ng manok? Tunay ba kayo na naghihirap na? Kaumanhin po, Padre Damaso. Ngunit hindi ko po alam kung anong nakalagay dyan. Nakakahiya. Kuhaan mo ako ng bago. Sige po, paumanhin po. May ba tayo? Anong katangitang nakita mo sa mga bansang binisita mo, Iho? Yun ba ang epekto ng edukasyon sa Europa? Nauumid ang dila ng isang tao. Para bang isang mudo? Paumanin po mga senyor at senyora. Ngunit kinakailangan ko na po umalis. May mga dapat pa po akong asikasuhin. Ito. Ngunit ba natin na dumating sila Maria? Pwede bang mahintay siya muna bago ikay lumisan? Tiyo, pakisabi na lang sa kanya bukas na dadaan ako sa bukas ng umaga. Ako'y mauuna na muna. Sige, kung ganun iyo, ikay mag-iingat. Gracias. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo. Nakapag-aral ako sa Europa. Lumaki na ang mundo. Ika-4 na kabanata, ang erehe at filibustero. Sa pag-alis ni Ibarra mula sa salo-salo, napadpad siya sa Binondo. Nakita niya ang kalagayan ng bayang kanyang iniwan ng 7 taon at hindi man lang ito nagbago. Ang pobre ay nananatiling mahirap, ang mayaman ay lalong yumayaman. Habang nag-iisip ng malalim si Ibarra, biglang dumating si Teniente Guevara. 7 taon na ako nawala. Wala man lang pagbabago sa lugar na ito. Ang pobre ay nananatiling mahirap. At ang mayaman ay mas nagiging mayaman. Buenas noches, senyor. Buenas noches, Teniente. Ano hong kailangan ninyo? Mag-iingat ka kay Padre Damaso. Matuto ka sa nangyari sa iyong ama. May nalalaman ho kayo tungkol sa aking ama? Namatay sa bilangguan ng iyong ama. Nabilanggo? Ang aking ama? Imposible. Isang marangal at respetadong tao ang aking ama kung kaya't wala akong makitang dahilan upang siya'y makulong. Yun ay isa kadahilan ng nagkaroon ng iyong ama ng makapangyarihan na kaaway. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. Sino itong walang iyang tao tinutukoy ninyo? Walang iba kundi ang dating fura ng San Diego.
na si Padre Damaso. Ang ninong ng aking nobya. Ngunit umalis ako matalik sila magkaibigan ng aking papa. Si Padre Damaso nga, ang dahilan kung bakit nasira ang pagkatao at namatay ang iyong ama. At yun ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama. Hindi ko rin lubos na maintindihan kung paano nagsimula ang kanilang alitan. Makinig ka, iho, sasabihin ko ang buong kwento kung paano nakulong ang iyong ama. Merong isang mangungulekta ng buwis na sinasaktan ng isang paslit at nakialam ang iyong ama. Tinulak niya ang mangungulekta ng buwis. Kapalakas ang kanyang tulak. Namatay ang mangungulekta ng buwis. Dahil sa pagkabagok at poplexy, napagbintangan ng iyong ama at kinulong. Dahil sa kanyang kaaway, hindi siya nakalaya. Lahat ng kanyang mga matatalig na kaibigan ay pinalikuran siya. Sa kasamaang palad, kabilangguan na din siya namatay. At yun ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama. Sinubukan kong makakuha ng mahuhusay na abogado, ngunit walang tumatanggap. Lumapit na rin ako kay Kapitan General, ngunit hindi niya ako pinanggap. Saan nakalibing ang aking ama? Namatay ang iyong ama sa kanyang selba. Ikalimang kabanata. Ang pagdating ni Maria Clara. Dumating ang nag-iisang anak na dalaga ni Kapitan Tiago na si Maria Clara. Sinulubong naman ang dalaga ng kanyang mga kaibigan, kababata, mga Kastila at paring malalapit sa ama. Mga Pilipino, incheck at militar. Nakasuot ng isang marangyang kasuotan si Maria Clara na napapalumutian ng alahas sa diamante at ginto. Prima, nasaan si Maria? Kasunod ko lang siya kanina. Oh, ito na pala siya. Para ka kuya ko. Oh, nandito na pala ang liwanag ng aking buhay. Buenas noches, tío. Buenas noches, Tia. Oh, mukhang nakalimutan ako ang aking paborito. Hindi ho. Makakalimutan ko ba ang aking paboritong ninong? Estate and Fence. Mabuti naman tayo ay nagkita na. Aking paborito inaanak. Hindi ka na Maria, kumain ka muna. Buenas noches, Maria. Buenas noches, Maria. Ayos ka lang, ha? Hindi naman ata siguro. Palagay ko ay napagod lang siya sa kanyang biyahe. Iha, kumain ka na. Susunod ko ako ninong. Kailangan ko muna kausapin ang aking ama. Tia, una ko muna ang bahala kay Victoria. Nasaan ang si Crisostomo? Kakalis naman ang baby. Sayang at hindi kayo nagpakaw. Bakit po? Saan mo siya nagpunta? Bakit mo ba niya nandito ako? Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Kumain ng mga tayo. Si Papa. Ang alay kong harana para sa dalaga ng kasing Hindi lang ako nakadinig. ang mayroon sa Simpiling lang. kalimuya ang nanay sinang ay mapalit na ihaya mawala pa. Iha, ano ba ririto ka? Kanina ka pa hinahanap ng ninong mo. Ba't hindi ako nagawang hintayin ni Crisostomo? Nagbago na ho ba ang kanyang isip? Umuurong na ho ba siya at pakasalan ako? Maria, hindi yan ang dahilan kung ba't hindi ka na nagawang mahintay ng nobyo mo. Pero naunawaan ko kung bakit kailangan niya nang umalis. Para hindi sila magkasagutan pa ng ninong mo. Magkasagutan? Nagkasagutan sila kanina ni Padre Damaso. Puminit marahil ang ulo ng iyong ninong dahil dinulutan siya ng tinola at liig lamang ang nakuha niya. Kaya ayun, napagdiskitahan niya ang iyong nobyo at kung ano-anong masasakit na salita ang pinagsasabi niya. Ikapitong kabanata. Ang suyuan sa azotea. Maaga pa lamang ng araw na iyon ay nakapagsimba na sina Maria at Tia Isabel.
Pagkatapos mag-almusal ang mag-anak, ay nagkanya-kanya na siya ng gawain. Si Tia Isabel ay naglinis ng bahay dahil sa mga kalat bunga ng hapunan ng nakaraang gabi. Nagbuklat naman ng mga kasulatan tungkol sa kabuhayan si Kapitan Tiago. Si Maria Clara ay nananahi habang kausap din ng ama upang malibang ang sarili sapagkat ngayon ang araw ng kanilang pagkikita ni Ibarra at siya ay hindi mapakali sa pananabik na masilayan ang kanyang sinisinta. Tila yata may inaantay ka, Clarita. Maria, ano't kanina ka pa tingin ng tingin sa labas? May hinihintay ka ba? Si Grisosto mo ba? No, Papa. Hindi naman siya ang aking iniisip. Kaya lang kilala kita, Maria. Alam kong kanina ba siya hinihintay. Huwag mo na siyang tuksuhin, Primo. Nakita to, ayan no, namumutla na. Marahil ay kailangan mo na sariwang hangin. Mabuti ba't magbakasyon muna kayo sa San Diego at Malabon. Bumalik kayo sa Billeterio at kunin mo lahat ng iyong gamit. Hindi na kayo babalik doon. Sa Malabon na lamang kayo magbakasyon. Wala na ang ninong mo sa San Diego dahil hindi na siya ang kura ron. Mas mainam kung sa San Diego na lang kaya, Primo. Tamang-tama, nalalapit na ang undas at kapistahan doon. Tiyak na matutuwa ang anak mo roon. To the Cedes. Oh, narito na ba lang hinihintay mo? Bumalik kaya rito. Yun. Puntahan mo na siya, Maria. Batid kong sa bitari siyang ikay masilayan. Salamat ho, Tia. Buenos dias, Iyo. ¿Cómo está? Bien. Alam ko na ho, naganap tungkol sa aking ama. Kayo naman nalaman? Hindi na ho malagay ito. Basta alam ko na ho, ang naganap na kalapastangan sa aking ama. Kaya pala napakasama na pakikitungo sa akin ni Padre Damaso. Dahil siya pala ang lalong nagdiin at nanira sa aking ama. Iho, huwag ka magsalita ng ganyan, baka marinig ka pa ng iba. At marating pa ito sa praile. At kung mararapat lamang sana, huwag mo na itong sabihin kay Maria Clara. Alam mo namang mahal na mahal niya ang kanyang ninong at ayaw ko madami pa siya. Sana naman naiintindihan mo ako. Saan ho nakalibing ang aking ama? Mabuti ba't pumunta ka sa San Diego? Itanong mo sa matandang Indio nyo, siya ang nakakaalam ng lahat. Pumasok pa ito sa silid at tinulungan naman siya ni Tia Isabel na ayusin ang sarili. Lumabas rin ito at nakita ang dalawa sa bulwagan. Nagtama ang kanilang paningin at kapwa nagkaroon ng kaligayahan sa kanilang mga mata. Nagtungo sila sa azotea upang makapag-sarili at makapag-usap ng taimtim. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, iho. Lalabas na si Maria Clara. Maria, Isosto mo. Maria, ano at napakatahimik mo? Hindi mo na lang ba ako tatanungin sa aking 7 taong pamamalagi sa Europa? Butid ko marami ka ng bansa na pasyalan. At ngunit kirami na ng taong iyon nakilala. At sa mga taong iyon nakakausap, naaalala mo pa ba ako? Lalo na't batid kong maraming maliliit na kababaihan doon sa Europa. Marami. Oo, ngunit malilimutan ko ba ang pinakamaritit sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimutan kung kasama ko tuwin na ang iyong alaala at ang iyong tinig na napakatamis na kailanman hindi mawawaglit sa aking isipan? Maria, kahit hindi kita kasama, ang iyong wangis ay nakikita ko pa rin sa talukap ng aking mga mata. Baka ako, Sinta, kung nalimutan mo na. Parati ka rin naisipan ko, mahal ko. Makailang ulit na akong kakabasa sa iyong mga liham. Nang sa gayon ay kailanman ay hinalisan. Kinakailangan ko pala pumunta na San Diego. Kinakailangan kong bisitahin ang puntod ng aking ama. Dahil sa yun, nakalimutan ko na ang pananagutan ko. Kung gayon ay hindi na kita mapipigilan pa. Mag-iingat ka. Ipagdarasal ko na hindi ka mapapahamak. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mahal ko.
7 taon na nga kami hindi nagsama. Ngunit ang aming pag-uusap, hindi man lang tumagal ng 7 minuto. Agad na nagtungo sina Maria Clara at Tia Isabel sa Bieterio upang kunin ang kanyang mga gamit nang makasalubong nila si Padre Damaso. Ninong! Adonde ba ustedes? Papunta lang ho kami ng Bieterio upang kumuha ng mga gamit. Magbabakasyon kami ng iyong inaanak sa San Diego. Nang hindi ko nalalaman? Sige, tingnan na lang natin kung sino ang mas makapangyarihan. Tila yata nagagalit ng ninong. Baka mabimemorya pa yan ng sermon. Vamos na. 13 Kabanata. Ang unang banta ng sigwa. Sakay sa kanyang kalesa, nagtungo si Ibarra sa sementeryo kasama ang kanyang katiwala upang hanapin ang nicho ng amang si Don Rafael. Ayon sa katiwala, matagal siyang hindi nakabalik sa punto ni Don Rafael dahil siya ay nagkasakit. Nagtanong ang katiwala sa sepulturero kung mayroon ba itong nakitang puntod na may krus at mga bulaklak. Ayon sa sepulturero, sinunog na niya ang krus na tinutukoy nito dahil ito ang utos ni Padre Garote. Ang bangkay naman ni Don Rafael ay wala na sa nasabing libingan. Pinalipat ni Padre Damaso ang bangkay ni Don Rafael sa libingan ng mga intik. Ngunit dahil sa may kabigatan ang bangkay nito at dahil na rin sa malakas na ulan, ay tinapon na lamang nila ang bangkay sa lawa. Doon po ang puntod ng iyong ama, senyor, sa likod ng malaking krus. Nasaan yun? Tandang-tanda po namin na dito po namin nilibing ang iyong ama. Kung ganun, ay nasaan na nga? Hindi ko po alam, senyor. Ayun, ang tagapangasiwa ng sementeryo. Paumanhin, Ginoo, ngunit alam niyo ho ba kung saan nililipat ang libingan ng aking ama? Wala na ho ang krus na iyon, nasunog na po. Wala na rin ho ang bangkay ng iyong ama. Bakit nga wala na? Sino ang nag-utos sa iyo na ipalipat ang libingan ng aking ama? Huwag ho kayo magalit sa akin, Ginoo. Utos ho iyon ng kura. Sinong kora? Si Padre Damaso ba? Sumagot kayo, Ginoo. Si Padre Damaso ba ang nag-utos sa inyo? Hindi, yung bagong kura ng San Diego, yung kurang mahilig manakit. Senyor, si Padre Salvi. Bakit ka naman nagawa ito? Anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya upang tanggalan ng dignidad ang aking ama? Saan nakalibing ang aking ama? Saan niyo siya dinala? Inutusan ho ako ng kura na hukayin ang bangkay ng iyong ama at ipalibing sa libingan ng mga inchik. Nilipat niyo si Don Rafael sa libingan ng Banyaga? Di po natuloy yun. Kung gayon ay nasaan na nga? Umuulan nun, mas marahil kung itatapon ko na lang siya sa ilog. Paglabas ng sementeryo, nakasalubong ni Crisostomo Ibarra si Padre Salvi at kinwestiyon niya ang praile. Anong biro ito ng tadhana? At tayong dalawa'y pinagtagpo. Estás hablando conmigo? Kayo nga ho, Padre. May gusto lamang po akong itanong sa inyo. Ngunit, hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Juan Crisostomo Ibarra, ang anak ng Erehe at Filibuster. ang walang galang ng ho, Padre. Ngunit, hindi masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang kasinungalingan lahat ng mga nagawa niya? Pinapalabas mo bang kasinungalingan ng mga taong nagre-reklamo sa kanya? Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ninyo. Hindi ko batid kung ano nagawang kasalanan ng aking ama upang ang kanyang libingan at bangkay ay hindi binagyang galang at isinalaula pa. Ulitin ko ang aking tanong, Padre. Anong nagawang kasalanan ng aking ama at pati ang pagkakaroon ng disenteng libingan ay ipinagkait pa sa kanya? Itawan mo ang aking balikat. Paumanhin ko, Padre, ngunit sagutin niyo muna ang aking tatanungan. Anong kasalanang nagawa ang aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa. Wala. Anong wala?
Samantalang ang kanyang bangkay ay nawawala sa libingan at pinaanod niyo pa sa ilog. Hindi ako ang nagutos nun. Ang nagutos nun na yan dating pura na si Padre Damaso. Padre Damaso, nakatitiyak mo ba kayo? Oo nga siya nga. Kaya pwede ba, bitawan mo ang aking balita dahil nasasaktan na ako. Umanhin po, Padre. Ika-14 na kabanata. Si Piloso Potasio. Si Don Anastasio o mas kilala sa tawag na Piloso Potasio ay kilala sa San Diego dahil siya ay may kakaibang pananaw tungkol sa politika at mga paniniwala. Si Tasio ay dating estudyante na nag-aaral ng filosofiya. Pinili niyang huwag nang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil na rin sa payo ng kanyang ina. Sa halip ay pinakasalan niya ang kanyang kasintahan, ngunit parehong namatay ang kanyang ina at kabiyak. Pagbabasa ng libro ang kanyang inatupag upang hindi niya maalala ang kalungkot na sinapit. Naengganyo siyang bumili ng mga aklat, kaya napabayaan na niya ang mga kayamanang namana. Ang pagdating ng kidlat ay ang aking pag-asa na siyang tutupok at papatay sa mga kabahayan. Sana ito'y magdala din ng isang dilubyo sapagkat ito ay may 10 taon na ngayon. Sinuwestiyon ko din sa may mga bagong kapitan ang pagbili ng tagahuli ng kidlat o mapaayos ito upang proteksyonan ang mga tirahan mula sa kidlat. Ngunit ako'y ginawang katatawanan lamang. Tila'y nagpagawa pa ng bagong tuliling ang kapitan. Ngunit kahit ito'y napatunayan ng siyensya na masama ang mapatugtog ng kampana kapag masama ang panahon. Ang bagay-bagay ay ng patron. Ika-15 kabanata. Ang mga sakristan. Ang dalawang sakristan ay sina Crispin at Basilio, mga anak ni Sisa at siyang kausap ni Piloso Potasio sa simbahan. Hinabili ng huli ang inihandang hapunan ng kanilang ina. May matinding suliraning hinaharap ang dalawang musmos at ito ay lubos na magdudulot ng kawalang pag-asa sa magkapatid, lalo na kay Crispin ang nakakabata sa dalawa. Pinagbintangan kasi siya ng pari na nagnakaw ng 2 onsa o halagang 32 pesos. Ang sahod lamang nila ay 2 piso sa isang buwan, kung kaya't hindi niya mababayaran ang nawawalang salapi at ang pataw na multa ng 3 beses. Kuya, ayoko na talaga dito. Sana, magkasakit na lamang ako para alagaan na lang ako ni inay. Sana ikaw rin, kuya. Sana magkasakit ka na lalong din. Ngunit, mas mahihirapan lamang tayo kung tayo ay magkakasakit. Mamamatay lamang tayo sa gutom. Kuya, maaari ko bang malaman ang makukuha mong sweldo sa buwan na ito? 2 piso, kapatid. Malaki-laki din ang nakaltas dahil sa ilang beses na pagkamunta. Ngunit, kakastiguin ako ng kura pag hindi ko nabayaran ng sinasabi nila na nako kong pera. Kung gayon ay, dapat nitakaw ko na lamang iyon. Basilio, ikaw ay kakaltasan ko ng sweldo sa maling pagpapatunog ng kampana. Ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo binabalik ang iyong ninakaw na salapi. Ngunit kami ay pinahintulutan na upang makauwi. Hinihintay na rin kami ng aming ina. Hindi yun maaari. 10:00 pa kayo makakauwi. Crispin, halika dito! Hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nababayaran ang iyong salapi. Kuya! Ngunit maanak ko, hindi ako makakalis hanggat hindi kasama ang aking kapatid. Sumunod ka sa kabanal-banalan na kura. Hindi madadamay ang iyong ina na si Sisa. Kapatid, magbabalik ako.
Ika-17 kabanata. Si Sisa. Napatigagal si Sisa nang dumating si Basilio sugatan ng ulo. Dumadaloy ang masaganang dugo. Ipinagtapat ni Basilio ang dahilan ng kanyang pagkakasugat. Siya ay hinabol ng mga gwardiya sibil at napahinto sa paglalakad. Pero siya ay kumaripas ang takbo sapagkat nangangamba siyang kapag nahuli siya ay paparusahan siya at paglilinisin sa kwartel. Nagkwento si Basilio at nabanggit na naiwan ang kanyang bunsong kapatid sa simbahan kasama ang kura. Inang! Inang! Basilio! Aking anak! Basilio! Aking anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat? Halika dito, umupo ka. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat? Ako po ay tumakas lamang galing sa kumbento. Alas 10 na po ako pinauwi ng kuga. Nung alas 9 ng gabi, bawal na maglakad sa labas. Kung kaya't nakita ako ng gwardiya sibil at ako'y pinaputukan. Ito ay dumaplis sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil na yan! Masadyang wala silang mga puso! Saglit, gagamitin natin yan. Saglit lang. Nahilo na po ako. Saglit lamang. Malapit na to. Ina, nagugutom na po ako. Pagpasensyaan mo na, anak. Nakainan ng iyong ama ang inyong kakainin. Tanging isang tawilis na lamang ang natira sa inyo. Pagpasensyaan mo na ang inyong ama. Ina, si Crispin. Ano nangyari? Pinakusahan po siya ng kuha dahil nagnakaw daw po siya ng 2 onsong ginto. Ano? Hindi naman po talaga siya ang gumawa nito. Hindi daw po siya papauwiin hanggat hindi niya ito na ibabalik. Mga bagay, Panginoon! Kawawa naman ang bunso kong anak! Hindi magagawa ni Crispin yun! Nahilo po ako, Inang. Halika, magpahinga ka muna. Halika, dito ka matulog. Crispin? Ano ka na nangyayari sa'yo? Inang, kuhain mo na lamang po ang aking sweldo at ipangbahid na lamang ito sa kuha. Inang. Ika-18 kabanata. Ang paghahanap ng ina sa kanyang anak. Dumiretso si Sisa sa kumbento. Inaasahan niya na marinig ang tinig ni Crispin, ngunit hindi niya ito marinig. Nakiusap si Sisa sa tagapagluto kung maaari niyang makausap ang pari, pero sinabi sa kanyang hindi sapagkat may sakit ito. Mahal na kura! Mahal na kura! Mahal na kura! Bini, ano kailangan? Maaari po bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ng kura. Kung ganun po, maaari po bang makausap ang aking anak si Crispin po? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Si Basilio pa lang ang umuwi sa aming bahay. Naiwan rito si Crispin. Kaya nais ko sana siya makausap. Naiwan nga. Pero tumakas din dahil sa dami ng ninakaw. Baka nga nakahanap na siya ng gwardiya sibil. Napakabuti mong ina, pero may anak kang magnanakaw katulad ng kanilang ama. Hindi kayang gawin niya ni Crispin. Nandito pa yung anak ko. Ilabas niyo siya. Gusto, tumayo ka nga. Bas ka. Ika-21 kabanata. Ang kasaysayan ng isang ina. Dito ang isip na tumatakbong pauwi si Sisa. Matindi ang bumabagabag sa kanyang isip. Ang katotohanang sinabi sa kanya ng kawaksi na kura.
Para siyang tatakasan ng sariling bait sa pag-iisip kung paano maililigtas sina Basilio at Crispin sa kamay ng mga kura. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Anak! Magpakita na kayo, anak! Basilio! Anak, magpakita na kayo! Diyos ko! Panginoon ng mga anak ko! Basilio! Crispin! 22 Kabanata. Ang liwanag at dilim. Pinag-usapan si Maria nung dumating si Ibarra at madalas na dalawin ito. Sinabi ni Ibarra kay Maria na handa na ang lahat para sa gagawin nilang picnic kinabukasan. Ikinatuwa ito ni Maria sapagkat makakasama na naman niya sa pamamasyal ang kanyang dating kababata. Pahanda ko na bukas ang mga kailangan bago pa magbukan liwayway. Pero sasama ba ang kura? Akin siyang iimbitahin. Ngunit, wari ko'y binabantayan niya ang mga kilos ko. At ang kanyang mga titig. Natakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilibutan ako sa mga tinig na wari napakahiwaga. Madalas hindi ko na maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Pati si Inday at Victoria. Nabalitaan hindi na raw kumakain ng kura. Ngunit, hindi na natin siya maaaring hindi kumbidahin. At isa pa, narito na rin siya. May sarap naman ang simoy ng hangin dito, mga Ginoo at Binibini. Maganda nga ang gabi, Padre. Tunay nga napakasarap lamanghap ng sariwang hangin. May isang kapistahan nga po pala ipinahanda aming mga kaibigan. Maaari ho ba kayong dumalo? Saan ba ang kasiyahang ito? Sa may batis po, sa may gubat. Para patunayan ko na wala akong sama ng loob sa mga nangyayari, kinalulugod kong na pumunta sa kapistahang yan. Maraming salamat po. Maria Clara, ako'y mauuna na. Father Salpi, mauuna na po ako. Mag-ingat ka, Ginoo. 23 Kabanata. Ang pag-awit. Victoria, maaari ka bang umawit? Umawit? Oo, maling hindi ko ibig umawit mo. Hay nako, Victoria. Huwag ka na may ipakita ngayong aking talento. Ano ka ba? Si Maria Clara na lang. Oo nga naman. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Ngunit, malulungkot ang aking mga awit. Sige na, dali na may amin. Wala ka, tumiyam na umaasa, mata mo makabasa, handang gawin lahat, maipamilya, inikahon, ngayon lang nakadama, ng wagas na pagkamangha, hiling ko lang Ika-25 Kabanata. Sa bahay ng pilosopo. Pagkaraang libutin ni Ibarra, nagsadya ito sa bahay ni Montasio. Inabutan niya ito na nagsusulat ng hieroglifiko sa wikang Pilipino. Abala ito, kaya ninais niyang hawag ng gabalain ang matanda, pero napuna ito nang siya ay papanaog na. Ilan na, bala ko pa yata kayo. May mapaglilingkod ba ako sa iyo? May nais lamang ho akong itanong sa inyo. Ano at bakit ho kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Hindi ako nagsulat para sa aking panahon sapagkat ako'y nagsulat para sa hinaharap. Sa dahilan ng etika nilang mabasa na ngunit ito'y maaaring hindi nakahalaga at sunugin pa. Anong wika ho ang isinusulat nyo? Wikang Tagalog. Maaari ho bang gamitin sa hieroglifiko ang ating wikang Tagalog? Maaari. Ito'y mas maganda pa nga kesa sa alpabetong Latin.
Nais ko lamang humingi ng payo mula sa inyo. Gaya na lamang ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko kasing magpatayo ng isang paaralan bilang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Iyan din ang aking nais. Ang nais ng isang pag-asya kung inaakalang baliw. Maaari kayo di pagkamalang baliw kapag kayo humingi ng tulong sa akin. Naniniwala ho akong may patatayo ko ang paaralan ng walang sagabal. Ito yung matutupad kayo may kapagtulungan sa akin mga taong sibilyan. Kapangyarihan ng mga kura. Ngunit hindi ako naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang pamalaan ay walang kinakapihan kundi ang kura lamang. Parang isang pagmamalabis po ang inyong pahayag. Sa katunayang, wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya walang dumaraing dito. Ito'y maabutan din ng inyong panahon. Naunawaan ko po ang inyong sinasabi. Ang iyong lupa tatapakan ay pagmamay-ari ng mga taong nagnanais. Halikan ang kanilang mga kamay. Halikan ang mga kamay. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Iyo, guguhuli pagpatuloy ang pagpapagawa ng iyong plano. Sapagkat ikay hindi pa lubusang natatanggap ang pagkawala ng iyong ama. Naniniwala kaya sila sa akin na ito ang tanging paraan upang mawala ang kamangmangan ng bayang ito? Iyo, ako'y natutuwa na ito'y iyong sinusubukan. Mabuti naman po kung gano'n. Ngunit kinakailangan ko na pong mauna. May kailangan pa akong asersuhin. Paalam mo yun, Maraming salamat. Dinalaw ni Elias si Crisostomo sa kanyang tahanan. Nag-iwan si Elias sa mga babala na mag-ingat ang Ginoo sa kanyang mga kaaway. Pasan si Ginoo? Sandali lamang siya itatawagin. Ginoo, may nais mausap sa inyo. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, ngunit ang sabi niya ay siya'y kilala mo. Sige, patuloy mo na lang siya. Tuloy na po, Ginoo. Oh, Elias! Ikaw pala yan! Mag-usap tayo. Maupo ka. Patawad, senyor. Ngunit kailangan niyo na pong mag-ingat. Marami po kayong mga lihim na mga kaaway. Marami pa dyan nagtatago sa maamong mukha. Mabait na katauhan. Hindi lang po ako sigurado sa iba. Pero, para hindi ko kayo mapahamak, dapat po malaman nila na hindi kayo nag-iingat at naghahanda. Kinalulungkot ko ang mga balitang iyong hatid. Tila ayaw sa akin ng bayang ito. Dahil sa baluktot na pamahalaan, patuloy ang paglaganap ng sakit sa bayang ito. Bela, senyor, mauna na po ako. Maraming salamat, Ginoo. Ika-31 kabanata. Ang sermon. Sa sermon ni Padre Damaso, nagsimula siya sa wikang Tagalog at Kastila na hinango mula sa isang sipi sa Biblia. Binigyan puri niya ang ilang mga banal na santo sa simbahan, subalit sa kanyang sermon, kasama rin ang panlalait niya sa mga Pilipino na binigka sa wikang Kastila. Nang magsimula siya sa wikang Tagalog, walang awa niyang kinondena si Ibarra na naging dahilan upang mainis ang binatang si Ibarra. Putihing San Diego, mapagkumbabang santo, ang krus na suot mo ay simbolo ng isang payak na pamumuhay na dapat tularan ng mga tao. Ang kabutihang loob mo ay dapat ipakalat sa buong daigdig at iparating sa ibang komunidad. Karamihan sa inyo ay lahing Pinay at marami sa inyo ang kasama sa mga lahi ng Erehe. Dito pa lang sa lupa ay pinarurusahan kayo at mamamatay sa kulungan tulad ng iba dyan. Ang bayan ng San Diego ay isang tahimik at payak na pamayanan. Ngunit nilulabig ang anak ng isang umukurakot at anak ng isang erehe at pilibustero. Nakapag-aral lang, akala mo kung sino na.
Mga walang respeto! Mga erehe! Maria. Ika-34 na kabanata. Ang pananghalian. Sa araw ng pagdiriwang, naghanda ng pananghalian si Kapitan Tiago para sa mga taga San Diego. Kasama sina Ibarra, Maria Clara, Alkalde Mayor, Escribano, mga kapitan, mga pari, kawani ng pamahalaan at mga kaibigan. Binati ng teniente ang tagumpay ni Ibarra, ngunit nagtaka ang karamihan dahil wala pa si Padre Damaso. Crisostomo, batid kong magagalakang at asta-asang general dahil sa pinagawa mong paaralan, mahusay. Malaking karangalan po kung mangyayari yun. Salud! Salud! Buenas tardes! Buenas tardes, Padre! Magsiyo po kayo. Dito na kayo, maupo, mahal na kita. Gracias. Oh, bakit kayo napakatahimik? Di ba kanina ay kayo nag-uusap lamang? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang kanyang arkitekto. Mahusay ang kanyang arkitekto. Isang eksperto. Eksperto? Ang pundasyon ng paaralan ay gawa lamang sa 4 na pundasyon. At ang bubong ay gawa lamang sa sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Makakarating ba sa langit ang nagbabanal-banalan? Nahaluan lang ng dugong Espanyol ay makasta, kala mo naman kung sino. Nagyayabang pa siya na dala raw niya ang pagbabago. Sinisigurado ko sa inyo na nasa ilalim siya ng lupa. Si Piano, pinaparusahan ng Diyos. Gusto na! Ang paninirang puro niyo sa akin. Lumayo kayo kung ayaw ninyo madamay pa. Isasa mo kami na hangga! Batid kong may minamahal din kayong ama kung kaya't ipagtatanggol niyo din ang isang katulad niya. Estas loho! Walang sino man ang maaaring umalipusta sa aking ama. Itong paring ito, siya'y walang galang at walang utang na loob. Siya'y isang diablong nagbabanal-banalan lamang. Kung kaya't maaari na siyang mamatay. Dasal ka na sa mga santo, Padre. Clarita, saan ka pupunta? Tama na, gusto mo, tama na. Para sa akin, gusto mo, maawa ka sa utang na loob. Ibaba mo na ang kutsilyo. Isipin mo yung kinabukasan natin at ang pangarap natin. Tawa na ako. Isa kang dyablo! Mamamatay ka katulad ng tatay mo! Mapupunta ka sa impyerno! Ika-42 kabanata. Ang mga balak o panukala. Ipinakilala ng mag-asawang de Espadaña ang kanilang pamangkin na si Linares at ipagkakasundo sa dalagan si Maria Clara. Hindi nakatanggi si Kapitan Tiago sapagkat si Padre Damaso mismo ang nag-utos. Buenas noches, Padre. Ako ang maipapakilala sa iyo. Ang aking pamangkin na si Linares, galing Espanya. Halika iyo, ipapakilala kita sa kura. Buenas noches, Malakura. Tila mahusay siya mag-Espanyol. Opo, Padre. Dahil ang aking pamangkin na si Alfonso ay nagtapos ng pag-aaral doon. Ngunit lumaki siya dito. Kay gwapo, di ba? Nababagay sa isang magandang dilag katulad ni Maria Clara. Tama. Ipagkakasundo ko na siya sa aking inaanak na si Maria Clara. Ikinagagalak ko yun, Padre. Ngunit kami mauuna na. Halika na. Padre, pagpaumanin mo ang aking sasabihin, ngunit hindi yata tama na ipagkasundo mo siya sa lalaking hindi niya yata kakilala. Ano sa tingin mo ang aking ginagawa? Ipinapahamak si Maria Clara? Hindi. Mas gugustuhin ko pa siyang ipakasal sa isang ginoong katulad niya. Tila ba't parang anak mo na siya? Es correcto, mea ia moho ella. Mas gugustuhin ko pang ipakasal siya sa isang lalaking ginoo na may lahing Espanyol kesa kay Ibarra na isang erehe at pilibustero. Wala nang pero-pero. Tayo'y kumain na.
Tila'y nagustuhan yata ako ng Friday, siyerto? Correcto, Alfonso. Kaya pagbutihin mo pag kayo yung nagkita ni Maria Clara. Tunay bang napakarikit mo? Si, tunay na berhen. Ngunit hindi lamang yon. Sila ay maraming ari-arian at negosyo sa Manila. Maria Iha, mag-ayos ka. Ikaw ay may panauhin. Sino raw ito, Pia? Hindi ko batid kung sino ito. Maria, narito ang aking pamangkin na si Linares. Siya ay pinagkasundo ng iyong ninong. Ano? Ngunit batid mo yung may nobyo na ako? Ngunit pinapunta kami dito ni Padre Damaso nang sa ganun kayo ay magkakilala. Isabel, sumama muna si Maria at ang Ginoo sa hardin para sila ay magkabutihang loob. Ngunit Papa, si Crisostomo lamang ang may-ari ng aking puso. Sige na, Iha. Yan ang utos ng iyong ninong. Wala akong magagawa. Tunay na napakaganda mo, Maria. Napakapalad ko kung papayag kang magpakasal para sa akin. Paumanhin, Ginoo. Ngunit batid mo ako ay may nobyo na. Alam ko ang pinapahiwatig niyan, Maria. Ngunit nais ko rin manlikaw sa'yo. Paumanhin, Ginoo. Ngunit hindi maaari. Maaari ka nang umalis. Clarita, alam ko ang pinapahiwatig ng mga baniko. Ika-42 kabanata. Ang liham. Nakatanggap ng imbitasyon si Maria Clara mula sa kura ng San Diego. Ipinilit ng kura na ipagpalit ni Maria Clara ang liham ni Crisostomo sa liham ng kanyang ina, kung saan naglalaman ito ng katotohanan tungkol sa tunay niyang katauhan. Maria, salamat naman at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Ang ating pag-uusapan pa ay hindi maaaring marinig pa ng iba. Pia, iwan mo muna kami. Sige, Iha. Hihintayin kita sa labas. Bueno, Padre. Ano ho ang dapat natin pag-usapan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa man. Batid kong may tinatago kang liham mula kay Crisostomo Ibarra. Nais kong makuha yun sa iyo. Ang mga sulat na liham na iyon ay naglalaman naman ng pag-ibig para sa kanyang nobya. Wala ho kayong makikita o mahanap na ikakasira ng aking nobyo. Sa tingin ko ay wala na ho dapat tayong pag-usapan pa, Padre. Momento, Maria. Paano kung sabihin ko sa iyo na may hawak akong liham ng ito para kay Padre Damaso? Liham na magdadala ng kahiyaan sa iyong pamilya. Paano kahihiyan, Padre? Kahihiyan na magdadala ng eskandalo sa iyong pamilya. Liham na nagpapatunay na si Kapitan Tiago ay ang liham. Ama-amahan? Si Maria. Ang liham na iyon ay nagpapatunay na si Kapitan Tiago ay hindi yung ama. Ngunit ang iyong tunay na ama lamang ay walang iba kundi si Padre Damaso. Madre Mia, hindi ho dapat kayo gumagawa ng kasinungalingan laban sa aking ninong, na isa ring banal at sugo ng Diyos. Imposible. Ako siya, Sones. Itong liham na ito ang nagpapatunay, Maria. At para mabasa ko iyan, ay kapalit ng liham ni Crisostomo? Para esto do, Padre. Para ba mapigilan ang aming pag-iisang dibdib? O para makahanap ng ebidensya para kay Crisostomo? Nang sa gayon ay malabas sa Arisobispo na isa siyang turing na masamang tao? Na hindi siya niniwala sa Diyos? At sa mga praile, na isa siyang erehe? Maria, kung tunay na mabuting taong Ginoo, ay hayaan mo kung basahin yung liham na yun. Lalo na't ang liham na ito ang nagpapatunay ng iyong ama ay si Padre Damaso. Gusto na, Padre! Gusto na! Iha, kanina pa kita gusto makita. Gusto kita bisitahin bago ko lumuwas ng Maynila. Totoo ba? Anong yung ibig sabihin? Bakit ka tumatangis? Totoo ba na ikaw ang tunay ko, Ama? Saan nanggagaling yung walang basehan mong impormasyon? Kanino? Kay Crisostomo Ibarra ba? Sinisiraan niya ba ako? Hindi naman idamay pa si Crisostomo. Eh di kanino? Sabihin mo! Hindi na ako malagaw kung kanina ito nang galing. Sagutin ninyo ang katanungan ko, Padre. Totoo ba? Kaya niyo ba inilihim to sa akin dahil masisira ang pangalan ninyo? Huwag na kayo magtanggang magsinungaling pa sa akin, Padre.
batid ng Diyos ang katotohanan. Kaya't magsimula na kayo magkumpisal, Padre. Di mi na verdad ahora mismo. Dito pwede malaman ni Tiago. Sasaktan siya. Tawarin mo ko, anak. Tawarin mo ko. Hindi ko to inayos ilihim. Ngunit, marami akong plano sa'yo. Magagandang plano. Tawarin mo ko. Kung gayon ay totoo nga, huwag niyo akong hawakan. Hindi ako makapaniwala na ang buong pagkatao ko ay isa lang palang malaking pagpapanggap at kasinungalingan. Pinalaki ninyo ako lahat na may tawa sa Diyos. Ngunit ikaw na tunay kang ama, ay isa palang makasalanan na praile. Kasi resultado de un immoral. Ayoko na makita o makausap ka pa, Padre. Sumpain tayo nawa ng Panginoon. Tawarin mo ako, Maria Clara. Patawarin mo ako. Clara! Ika-61 kabanata. Ang pagkasawi ni Crispin. Habang naghahanap ng makakain ang magkapatid sa kagubatan, natagpuan nila ang isang bangkay ng bata. Nagulat ang magkapatid sa kanilang nakita na pagtanto ng isa sa kanila na ang bangkay ay ang nawawalang batang sakristan. Agad na tinawag ng isa sa kanila ang ina ng bata. Hindi ko na matis ang aking gutom. Tara at maghanap na tayo ng ating makakain. Kung kaya tayo makahanap ng pagkain. Tao ba yun? Oo nga, tara puntahan natin. Diyos mio, anong nangyari sa batang ito? Kilala ko ang batang ito. Siya ang anak ni Sisa. Kailangan niyang malaman ito. Crispin! Dahil nasaan na ba kayo? Sisa! Sisa! Ikinalulungkot kong malaman. Ngunit ang iyong anak na si Crispin, natagpuan kong wala ng buhay sa kagubatan. Halika, pupuntahan natin. Sasamahan kita. Crispin! Crispin! Ano? Crispin! Crispin! Crispin, anak! Anak! Sinumigawa natin sa'yo, anak! Umising ko, Crispin! Sinumigawa natin! Crispin! Umising ko, anak! Sinumigawa natin sa anak ko! Crispin! Umising ko, anak! Sino? Ang hangganan. Anak! Crispin! Basta kayo nandito na sa nanay! Crispin! Ikaw! Ako to! Sino ka? Sumayo ka sa akin! Ako to si Kailangan ako ng anak ko! Umalis ka! Hindi ako to! Hindi ako to, ina! Ako to si Basilio! Ina! Ina! Anak niya ako sa'yo! Ina! 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 Sino ang babaeng iyan? Ang aking ina, Ginoo. Sugatan ako. 2 araw na akong walang kain. O sa kakainuman. Panigurado hindi na ako abutan ng mukhang luwayway. Tabunan mo ng maraming dayami ang bangkay namin ng iyong ina. Pukain mo ang binawang kong ginto. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Hindi na rin ako magtatagal dito. Ginoo! Ika-63 kabanata. Ang pagluluksa. Sa bahay ni Kapitan Tiago, na ipahayag ng Alperes ang balitang duduro sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na batid ni Kapitan Tiago ay pagmamayari ng kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng sunog na katawan. Maria.
Noong nabubuhay pa si Crisostomo, nais kong lumaban, umasa. Crisostomo! At manalig kahit na sa aking mga karanasan na paulit-ulit nang bumibigo sa akin. Ibig ko sanang mabuhay pa para kahit papaano ay makarinig ako ng mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Walang sino man ang tatawag sa aking asawa. Kumbento kamatayan lamang ang aking pagpipilian. Ika-64 na kabanata. Ang wakas. Nagpatuloy si Maria Clara sa pagpasok sa kumbento upang maging isang madre. Si Padre Damaso naman ay natagpo ang patay sa kanyang higaan dahil sa labis sa sama ng loob. May ilan ang nasabing ito ay namatay sa alta presyon. May nagsasabi namang ito ay binangungot. Madre, nasan si Maria Clara? Nasa loob na kanyang silid, Padre. Tila yata hindi na siya nakakapagdasal dito sa ating simbahan. Hayaan mong samahan kita, mahal na kuran sa kanyang silid. Maria, Maria! Bakit nakakanda daw ang pinto? Narito si Padre Salvi ang namamahala sa monasteryo. Maria Clara, hayaan mong damayan kita upang malinisan ang iyong kalooban at mapatawaran mula sa Diyos. Hindi kita kailangan dito! Lumayas ka dito! Kung gusto mong ikandado ang iyong sarili, hayaan mong damayan kita. Lumayas ka dito! Layas! Layas! Pinapalayas mo ba ako? Pobresita! Layas! Layas! Hindi ito ang tamang pagtrato sa pinakamamahal mong pura. Ikinulang ko ang aking sarili sa katahimikan. Ngunit kinabala naman ako ng iyong presensya. Hayaan mong samahan kita at magsasagawa ako ng eksorsismo. Hindi ako luluhod. At tingin ka patawarin sa iyo! This is Sulubiti Diablo! Tagal ko na itong pinakahihintay. Maria! Nais lamang kita hagkan sapagkat mahal kita! Pagmamahal? Ano na ang ano sa pagmamahal? Patay ka! Patay sa pagmamahal! Iyan ang tamang pagkasal sa pinakamamahal mong pura. Bitawan mo yan. Subukan mo hawakan ako muli! Okay, kita din mo kanya ka! Maria, patawarin mo ako. Kaya papatayin ko yung sarili ko nung matapos na. Huwag, patawarin mo ako. Subukan mo sundan ako! Maria! Ano ate ko, hindi na namin kang palasok pa! Laging kausap ko sa'yo. Nakakalinga ngunit. At dahil sa'yo pinarakanan kasi ng mga Panginoon Diyos. Kung sana ako hindi mamahalin masaktan pa. Bakit hindi na? Patay ko na yun. Sasama mga santo at mga anghel. Ibita ng tiyana sa tita! Magmula nang pumasok sa kumbento si Maria, nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Di nagtagal siya inilipat ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan, siya ay nakitang bangkay sa kanyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sama ng loob ang bangungot ang sanhin ng kanyang kinamatay. Sa kabilang dako, si Padre Salvi habang hinihintay niya ang pagiging obispo ay nanungkulan pansamantala sa kumbento ng Santa Clarang pinapasukan ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin sa San Diego at nanirahan na sa Maynila.
Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng saping-saping paghirap ng damdamin, nangayayat ng gusto, naging mapag-isip at nawalang tiwala sa mga kainuman. Yung ano, makikita siyang patay na. Patay na! Ay, meron doon. Uy, ba't yung mas tinatawag? Sisa!